Ka-Express, buong Australia ginulat ng isang balitang mabilis kumalat sa tennis world kahit hindi pa nagsisimula ang Australian Open. Bago pa man umarangkada ang unang Grand Slam ng taon sa Melbourne Park, isang high-stakes rematch ang nakatakdang magbigay ng init sa hard courts ng Australia. Sa January 14, 2026, huling maghaharap si Alexandra Ayala ng Pilipinas at si Donna Vekic ng Croatia sa Kooyong Classic, isang invitation-only exhibition tournament na tradisyonal na nagsisilbing huling test ng mga elite players bago ang Australian Open. Bagamat exhibition match lamang sa papel, ang laban na ito ay may malinaw na bigat at konteksto. Ito ay direktang rematch mula sa kanilang huling sagupaan sa ASB Classic sa Auckland kung saan nagwagi si Ayala sa isang matinding 3-set battle. Ang panalong iyon ang isa sa pinakamalaking turning point ng kanyang season. Hindi lang dahil tinalo niya ang isang dating top 20 player, kundi dahil dito tuluyang umangat si Ayala sa world number 49 sa pinakahuling WTA rankings. Ang ranking na ito ay isang makasaysayang milestone dahil siya ang kauna-unahang Pilipino sa Open era na nakapasok sa top 50 ng WTA singles ranking. Dahil sa bagong ranking na ito, papasok si Ayala sa Australian Open 2026 bilang isang direct entry sa main draw. Wala ng qualifying rounds, wala ng extra matches na kailangang pagdaanan bago makarating sa grand stage. Ito ay isang malaking bentahe hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati sa mental preparation. Para sa isang batang manlalaro na galing sa Southeast Asia, ang direktang pagpasok sa main draw ng Australian Open ay malinaw na indikasyon na hindi na siya outsider, kundi bahagi na ng pangunahing usapan sa women's tennis. Ang Kooyong Classic, bagamat walang ibinibigay na ranking points, ay may mahalagang papel sa calendar ng mga top players. Ito ay ginaganap sa Kooyong Lawn Tennis Club, isang venue na may malalim na kasaysayan sa Australian tennis. Ang mga inimbitahang manlalaro ay karaniwang yaong may mataas na ranking, malakas na market appeal o parehong katangian. Ang pagkakasama ni Alex Ayala sa lineup ay patunay na kinikilala na siya hindi lamang bilang rising star, kundi bilang legitimate competitor sa WTA Tour. Sa panig ni Donna Vekic, ang rematch na ito ay may sariling bigat. Siya ay isang veteranong manlalaro, dating world number 17, Wimbledon semifinalist and Olympic silver medalist. Ang pagkatalo niya kay Ayala sa Auckland ay tinuturing na isa sa mga mas hindi inaasahang resulta ng torneo. Para kay Vekic, ang laban sa Kooyong ay isang pagkakataon upang bawiin ang kumpiyansa at ipakita ang kanyang karanasan at power game ay nananatiling epektibo laban sa bagong henerasyon ng mga players. Sa kanilang unang sagupaan, malinaw ang naging adjustment ni Ayala habang tumatagal ang laban. Matapos ang isang unang set na kontrolado ni Vekic, unti-unting binago ni Ayala ang tempo gamit ang kanyang left-handed topspin forehand at mas maagang ball striking. Napilitan si Vekic na lumayo sa baseline at doon nagsimulang pumasok ang mga unforced errors. Ang ganitong uri ng tactical maturity ang dahilan kung bakit mabilis ang pag-angat ni Ayala sa rankings sa nakalipas na mga linggo. Iba ang kondisyon ng court sa Kooyong kumpara sa Auckland. Mas mabilis ang hard court sa Melbourne na maaaring magbigay ng bahagyang bentahe kay Vekic dahil sa kanyang flat and aggressive ground strokes. Gayunpaman, ito rin ay maaaring maging pabor kay Ayala lalo na kung magagamit niya ang anggulo at variety ng kanyang lefty game. Ang laban na ito ay inaasahang magiging isang mahalagang sukatan kung paano mag-a-adjust si Ayala sa mas mabilis na kondisyon bago ang Australian Open. Isa ring mahalagang usapin bago ang Kooyong Classic ay ang pisikal na kalagayan ni Ayala. Sa kanyang huling mga laban sa Auckland, humingi siya ng medical timeout matapos ang sunod-sunod na mahahabang matches. Bagamat natapos niya ang torneo ng malakas, malinaw na mataas ang physical load na kanyang dinanas. Ang exhibition format ng Kooyong Classic ay nagbibigay ng mas kontroladong environment kung saan masusubok ang kanyang kondisyon nang hindi kinakailangang itulak ang katawan sa limitasyon. Sa aspeto ng mental preparation, ang rematch kay Vekic ay may special na kahulugan. Para kay Ayala, ito ay pagkakataon na patunayan na ang kanyang panalo sa Auckland ay hindi aksidente, kundi resulta ng malinaw na pag-unlad sa kanyang laro. Para kay Vekic naman, ito ay tsansa na ipakita na niya na kaya pa rin niyang kontrolin ang laban sa isang batang manlalaro na puno ng momentum.
Ang ganitong dynamic ang dahilan kung bakit mataas ang interest ng media at fans sa matchup kahit exhibition lamang ito. Sa social media and tennis circles, mabilis na naging sentro ang usapan ng pag-akyat ni Ayala sa top 50. Maraming Pilipino ang nakakita rito bilang simula ng bagong yugto para sa Philippine tennis. Ang kanyang mensahe, being braver, dreaming bigger, ay umangalingaw-ngaw sa fans na matagal nang naghihintay ng isang atletang kayang magdala ng bansa sa pinakamalaking entablado ng sport. Ang Kuyong Classic match ay unang pagkakataon na makikita siya ng Australian crowd bilang isang top 50 player, hindi bilang underdog or qualifier. Higit pa sa personal na ambition, si Ayala ay tinuturing na flag bearer ng Southeast Asian tennis sa Australian Open. Ang kanyang presence sa main draw ay nagbibigay inspiration sa buong region at nagtatakda ng bagong benchmark para sa mga batang manlalaro sa Asia. Sa ganitong context, ang laban sa Kuyong ay hindi lamang paghahanda, kundi simbolikong transition mula sa pagiging breakout star patungo sa pagiging legitimate Grand Slam contender. Pagkatapos ng Kuyong Classic sa January 14, mabilis nang lilipat ang atensyon sa Australian Open na magsisimula sa January 18. Ang resulta ng laban kontra Vekic ay magsisilbing huling indikasyon ng readiness ni Ayala bago sumabak sa mas mabigat na hamon. Sa puntong ito, malinaw ang sitwasyon. May isang Filipina sa top 50, may isang rematch na may kasaysayan, at may isang exhibition match na maaaring magtakda ng tono ng kanyang kampanya sa Melbourne Park. Para sa Express Info audience, ang mahalagang tandaan ay ito. Ang Kuyong Classic ay hindi lang simpleng warm-up. Para kay Alex Ayala, ito ay isang pahayag, isang mensahe sa tennis world na handa na siyang lumaban, hindi lang bilang rising name, kundi bilang bahagi na ng elite conversation. Sa kabuuan, ang Alex Ayala kontra Donna Vekic sa Kuyong Classic ay higit pa sa isang exhibition match. Isa itong malinaw na checkpoint sa makasaysayang pag-angat ng isang Pilipina sa pinakamataas na antas ng world tennis. Ang pagpasok ni Alex bilang world number 49 ay nagbago sa tono ng kanyang kwento, mula sa pagiging promising prospect tungo sa pagiging legitimate banta sa main draw ng Australian Open. Ang rematch na ito ay magsisilbing huling barometer kung gaano kahanda ang kanyang laro, isip at katawan bago sumabak sa unang Grand Slam ng taon. Para kay Donna Vekic, ang laban ay pagkakataong bawiin ang kumpiyansa at patunayan na ang karanasan ay may bigat pa rin laban sa bagong henerasyon. Para kay Alex, ito ay patunay na ang kanyang panalo sa Auckland ay hindi tsamba, kundi produkto ng tunay na pag-unlad at tapang sa ilalim na pressure. Ano man ang resulta, malinaw na nagbago na ang posisyon ni Alex sa mata ng mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.